kaparokya, dito natin makikita yung consistency ng viewership ng Eat Bulaga. At mga kaparokya, ano kayang nangyayari sa number of advertisement ng pananghaliang programa ng Iconic Trio? Yan ang tatalakayin natin ngayong araw, mga kaparokya. Pero bago natin pag-usapan yan, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So hindi na po natin patatagalin mga kaparokya, ating talakayin ang prizes given or pa-premium ibinahagi ng dalawang noontime show. So kanina nga po ang showtime ay may 42,000 pesos. Sa 42,000 na ibinahagi ng showtime, 27,000 dito ay sa laro pick, na kung saan ang pot money ay tumataginting na 250,000 pesos. So kanina ay hindi po nasagot yung tamang kasagutan sa tanong ng laro pick. So meaning 1,000 pesos lamang po ang naiuwi ng participant or yung naglaro sa jackpot round ng laro pick. Samantala sa tawag ng tanghalan ay 15,000 pesos. So again, 42,000 pesos ang ibinahagi ng Eat Showtime. Samantala sa Eat Bulaga, sila po ay may 110,000 pesos. Sa 110,000 pesos, 10,000 dito ay sa The Age is Right. 50,000 sa Sugod Bahay at another 50,000 sa Gimme 5. By the way mga kaparokya, pre-recorded po ang episode ng Eat Bulaga kanina at live na live po ang Eat Showtime. So again, sa papremyo ay angat ang Eat Bulaga dahil meron nga po silang 110,000 at 42,000 naman po sa Eat Showtime. So pag pinagsama po papremyo ng dalawang noontime program, meron po silang total na 152,000 pesos. So hindi po nakuha yung jackpot sa Gimme 5 nung mga batang naglaro nga po sa nasabing segment. So dito mga kaparokya, pagdating sa viewership, may sinave nga po tayo na viewership ng dalawang noontime program. Ay makikita natin yung consistency ng Eat Bulaga. At dito makikita po natin kung gaano kataas ang views ng Eat Showtime, yung peak ng viewership ng Eat Showtime. So sa oras na 1:20, dito makikita po natin, sa oras na 1:20 p.m., ang Eat Showtime po ay may 132,000 views at sa segment po yan na laro pick. Samantalang sa oras na 1:20 p.m. also, ang Eat Bulaga ay may 99,000 views. So hindi po umabot ng 100,000 views ang Eat Bulaga sa oras na 1:20. Sa segment po yan na Sugod Bahay or Sugod Mall, mga kapatid. After almost an hour, mga kaparokya, as of 2:10 p.m. ang Eat Showtime sa tawag ng tanghalan segment, sila po ay may 71,000 viewers at meron pong 107,000 views naman po ang Eat Bulaga. So dito makita po natin na ang Eat Showtime from highest viewership ay bigla nga pong bumulusok pababa ang views nila sa tawag ng tanghalan. So from peak viewership ng Eat Showtime ay biglang baba or bulusok pababa ang viewership nila. So dito parang nakikita natin na hindi na po interesado ang mga viewers ng or manonood ng Eat Showtime sa kanilang main YouTube channel pagdating sa segment na tawag ng tanghalan. Dahil napaka-common naman din po talaga kasi ng segment na tawag ng tanghalan. Samantala sa Eat Bulaga, dito may kita po natin yung consistency ng viewership ng Eat Bulaga. Na instead na bumaba nga po sa late minute or late segment, ay mas tumas pa nga po ang views ng Eat Bulaga sa segment na Gimme 5. Pinapakita lang po talaga na very interested ang manonood ng Eat Bulaga sa bawat segment na meron niya po ang pananghali ang programa ng mga legit Dabartans. So sa late minute, meron pong 107,000 views ang Eat Bulaga. So may kita natin ang pagitan mga kaparokya sa oras na 2:10 ay tambak naman po ang inabot
ng It's Showtime sa Eat Bulaga. So may kita ninyo mga parokya sa It's Showtime from 132,000 views ay naging 71,000 views. So 61,000 yung nawala sa manonood ng It's Showtime, particular sa kanilang main YouTube channel. Samantala, nadagdagan naman po ang Eat Bulaga ng 8,000 views from 99,000 sa Sugod Bahay or Sugod Mall ay naging 107 sa Gimme 5. So talagang mas tinatangkilik ang mga segment ng Eat Bulaga kesa sa segment ng It's Showtime. Though mataas ang views ng It's Showtime ngayong araw dahil umabot po sila ng 132,000 views. Sa unang pagkakataon or ngayon lang po ito sapagkat umabot lamang po sila ng 36 TV ads. Yung 36 ads na itong mga kaparokya nitong mga nagdaang araw ay sa unang gap lamang po yan ng Eat Bulaga. Pero ngayon, yung 36 TV ads, yan na po ang total number of ads ng pananghaliang programa ng Legendary ngayong episode. So, sa unang gap ay 19 TV ads, sa ikalawang gap ay 17 TV ads. So, ganyang kababa ang naging number of ads or lumabas na ads sa Eat Bulaga. So, ano kayang nangyari mga kaparokya sa advertisers ng Eat Bulaga? Pero mga kaparokya, normal lang naman po ito sapagkat siguro dahil nagpalit nga po ng buwan, nag-end yung contract ng mga advertisers at dahilan kung bakit biglang bumaba nga po ang lumabas sa commercial load ng pananghaliang programa. Alam niyo mga kaparokya, sobrang napaka-importante talaga ng advertisers ng bawat programa dahil yan nga po yung nagsusupplement ng pangangailangan ng isang programa. Diyan po kumukuha ng pambayad sa mga host, sa mga staff or crew, sa mga pangangailangan ng isang programa. Kaya para sa akin ay medyo bad news nga po yung lumabas na number of ads para sa Eat Bulaga ngayong araw. Pero syempre mga kaparokya, nangyayari at nangyayari yan. Kumbaga normal na bumaba nga po yung advertisers ng Eat Bulaga. Dahil nagpalit na naman po ng panibagong buwan. Ngayon po ay buwan ng Mayo at nung buwan ng Abril ay mataas nga po ang nakuwang advertisers or number of advertisement ng Eat Bulaga. So, tignan natin mga kaparokya kung anong mangyayari sa susunod na mga episode. Kung tuloy-tuloy na ang pagbaba ng commercial or number of ads ng Eat Bulaga. Pero again, pasalamat pa rin po tayo dahil meron pa rin pong nagtitiwala na advertisement at sponsors sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. So yan po ang update natin para sa dalawang noontime program ngayong araw po mga kaparokya. So papaalam na po ako sa inyo, magsingat po tayo. Thank you and God bless.